Kalat-kalat sa internet ang mga larawan at samot-saring mga reaksyon. Ang lahat ng mga posts tumuturo sa pagkawala nitong isang batang lalaki. Isa siyang elementary school student na 11 years old pa lamang, napakabata po. Nawawala siya. Halos 3 linggo po siyang pinaghahanap at ito yung palaisipan po sa kwentong ito. Usually, kapag may mga clues po tungkol sa isang pagkawala o sa isang pangyayari, unti-unti tayo nabibigyan ng linaw or unti-unti tayo nadadala doon sa lead na tinatawag. Pero yung kakaiba po dito sa kwento nating ngayong gabi, sa pagkawala ng batang ito, kada may nahahanap po silang clue, parang lalo lang gumugulo yung kwento. Parang lalo lang mas nagiging palaisipan. Alam ko na medyo magulo po siyang isipin, pero i-explain ko lahat yan sa inyo. Alam ko kasi na marami sa inyo yung interesado sa kasong ito, given na nangyayari siya ngayon at ang dami po talaga sa inyo nagre-request sa atin ito. Kaya hihimay-himayin natin siya. Gusto ko na isipin ninyo meron bang nagsisinungaling sa mga ibibigay kong detalye? Makinig kayong maigi. Ang kwento natin ngayong gabi ay The Mysterious Disappearance of Yuki Adachi. Ganito yung parang eksaktong eksena kung saan sinasabi na nawala raw ang batang si Yuki Adachi. At gusto ko na pakinggan nyo na maigi kasi merong mga clues na maaaring nasa harapan na pala natin. Doon pala napunta yung bata. Yun pala yung nangyari sa kanya pero hindi natin alam, di ba? Disclaimer lang uulitin ko na hanggang ngayon po, habang finifilm ko ito, hindi pa po malinaw itong nangyari sa bata. Siya po, si Yuki Adachi. Estudyante siya na nireport na nawawala noong March 23. Matapos daw siyang, i-drop off ng kanyang ama malapit sa kanilang paaralan. Sa isang rural city po ito sa Nantan. Ito yun, yung school nila. Yung tatay niya raw, nag-drive papunta dun sa school around 8 a.m. Pero yung mga teacher, nagtaka sila kasi parang 8:30 na, bakit wala pa si Yuki? Ano nangyari sa kanya? Parang wala naman daw nasabi na absent or may sakit yung bata. Hindi raw nag-abiso yung mga magulang na hindi ito makakapasok. So nagtaka sila. Hinayaan lang muna nila for a while, baka naman na late. However, after 3 hours, bandang 11:50 na raw ng umaga, in-inform na ng mga school staff yung mga magulang. Ganun sa kanila, na nawawala nga itong si Yuki Adachi. At mabilisan rin naman daw itong inireport noong ama sa mga kapulisan. Meron agad police report. Ganun kabilis ang mga pangyayari. Ang ipinagtataka ng mga tao, ito pa yung context sa kwento bakit daw walang nakakita sa bata? Nung araw daw kasi na yun, merong graduation ceremony, siguro yung mga ibang estudyante dun sa kanila. So natural, puno. Pero wala. Bakit parang wala nakakita? Eto pa, syempre Japan to. Modern yung technology nila dito. Kompleto sila sa mga camera. So meron silang CCTV, or security camera. Mga 200 meters daw yung layo mula sa pinagbabaan ni Yuki mula sa sasakyan ng kanyang ama. Pero wala rin na-capture na kahit anong mga images na maaaring makatulong maka-identify kung nasan ba itong bata, Ayon yan mismo doon sa paaralan. Wala din daw kahit anong sightings ang na-report yung ibang mga magulang o kahit sinong mga kaklase or yung iba pang mga estudyante na dumating doon sa school at the same time. At itong part na to, yung magiging dahilan, nagigets nyo na, di ba? Wala nakakita, didn't up daw. Yun yung dahilan kung bakit mag-uumpisa na umikot na po ang pag-iisip ng lahat ng mga nakikinig sa kwentong to. Hanggang sa atin actually, pinag-uusapan siya. For many, yung mga detalye na yan, yun ba yung parang red flag na tinaas na, winagaywain na? Ganon din ba yung nararamdaman nyo nung marinig nyo yung mga detalye na yan? Naniniwala ba kayo na hindi lang basta nawala itong si Yuki, kung hindi baka yung gagamitin nating term, baka kinidnap siya o baka may gumawa ng masama sa kanya? Malalaman natin maya-maya lamang. Actually, kalahating hindi natin malalaman maya-maya lamang. Hahanapin muna natin siya. Missing Yuki Adachi. March 25 na po nung mag-umpisa na mag-release ang mga kapulisan ng mga larawan at iba pang mga impormasyon tungkol dito sa nawawalang bata. Katulad na lamang ng mga suot nitong damit bago ito mawala.
kung saan mabilisan naman po siyang kumalat, no? Dito makikita natin yung original na parang missing poster. Obviously, naka-Japanese po yan, kaya gagamit tayo ng auto-translate lamang po, no, mula sa aking phone, at ito po yung lumabas. Disclaimer lang ha, since auto-translate ito, medyo weird po yung translation. However, I think contextually naman po, no, nagmamatch ito sa larawan. So kung may mga mas marunong po mag-Japanese dyan sa atin, pwede nyo ilagay yung translations na mas malinaw doon sa baba. Pero sabi, parang request for information, naghahanap ng impormasyon. Yuki Adachi is a 5th grader. Batang-bata pa po talaga. At gaya ng lagi kong sinasabi, pag bagets po talagang nawawala, concern po talaga ang isang buong komunidad. Actually, nakikita ko, marami yung mga Filipinos talaga sa Japan, no? If may mga nanonood na 30 sa ate dyan, yung talagang concern po dito sa bata. Lalo na tayo mga Pilipino, di ba? Kultura talaga natin yung mapagmahal tayo sa mga bagets, sa mga bunso, sa mga bata, ganyan. Okay, so tignan muna natin ulit itong mga gamit ni Yuki ha. At gusto ko na i-mental save nyo itong mga ito. Titignan natin kung mahahanap sila mamaya. Una, sabi meron daw yellow na backpack. Hindi kasali dito sa larawan, no? Pero i-take note nyo yan ha. Meron din daw itong cap. Makikita na natin na nakasuot siya ng fleece or kung hindi ako nagkakamali, yung parang long sleeves, no? Na pampainit ng katawan. Maginaw sa kanila eh. Yung trainer or yung parang warmer na abot sa leeg. Isa pa na gusto kong tignan ninyo, itong black na sapatos na Nike. Kita naman natin yung parang check doon sa gilid, no? Importante rin kasi sa kwento natin yan mamaya. Sabi ko nga sa inyo, yung mga detalyeng to, makakapagdagdag lang ng katanungan. Sabi lang din dito, no, na yung buhok niya, short hair, may picture naman at binigay din nila yung detalye na pinag-usapan natin kanina na nawala nga daw siya nung March 23, bandang alas 8, kung saan pumasok daw ito sa school. Pero hindi na nakita after. Yung huling linya na po na yan, yung magiging dahilan ng mga usap-usapan online. Anyway, sa ilalim, makikita natin na may mga numbers dyan. I think yan yung kukontakin, diba? Kung mahahanap man itong bata. Finding Yuki. So ito na po ha, for context, alam na nating lahat na yung isang side sa ganitong mga klase ng misteryo, lalo na nag-unravel ito, no, in real time. It is yung mga reaksyon ng mga tao online. May kanya-kanyang paghahanap din po silang ginagawa. Meron pong paulit-ulit na tema, yung kanilang sabihin nating at this point, conspiracy theory lang po ha, conspiracy theory. Hindi pa totoo, hindi napapatunayan. At sabihin nyo sa akin na kung itong mga conspiracy theories din ba yung iniisip nyo. Sabi nung isang comment, tama yung hinala ko, magulang ang gumawa niya. Kasi di ba hatid sundo, tapos walang nakakitang camera? Grabe talaga, sariling anak pa talaga yung pinatay. Sabi niya lagi kong sinusubaybayan kahit nasa work pa ako. Wala pa pong nagsasabing pinatay ha, yan lang yung reaction ng mga tao. Wala pong papatunay na kahit ano. Sa isang comment pa, sabi, nakakadurog ng puso. Yung anak ko kahit gabi pag hindi nadating galing sa work, kahit binata na yun, hindi talaga ako mapakali. Nagpe-pray ako agad para sa kaligtasan niya. Ganon din sa bunso, lalo na yung 14. Pag gabi may gustong bilhin, sinasamahan ko talaga. Hindi ako pumapayag na mag-isa lang. So, ayun. Nakikita nyo yung common theme na yung relasyon ng magulang at anak yung pinaghihinalaan. At nagre-resonate din sa kanila kasi di ba, paano kung pinatay nga ng magulang yung anak? Hindi nila kayang gawin yun sa sarili nilang anak. Ang tanong, tama kaya sila sa kanilang hinala? Itutuloy natin ang kwento. Sapatos at bag ni Yuki. So March 29 po, lampas isang linggo na rin mula nung umpisang hanapin si Yuki, nahanap po yung kanyang school bag. Kung hindi ako nagkakamali ng isang kamag-anak niya po, no? Doon sa kabundukan na may layong 3 kilometers northwest mula sa kanyang elementary school. I-take note nyo yan ha, yung distansya. Kung saan nagpo-focus na rin po yung mga police dyan sa area na yan. Lead ng ASEAN, di ba? Matagal-tagal na rin mula nang umpisahan ng paghahanap sa nawawalang bata. At puno na rin po kasi ng hirap at pagod yung mga kapulisan, yung mga members ng communities nila dyan sa paghahanap. Emotionally draining din kasi yan bukod sa physical, di ba? Ngayon eto na. Nahanap rin po yung sapatos niyang itim. Pero sabi ko nga sa inyo,
Yung mga clues parang dagdag katanungan. Kasi several kilometers away daw ito mula doon sa forest. So medyo weird kasi kalat-kalat po lahat. Meron pa mga visuals mula sa NHK na nagpapakita nung distansya, mga bagay-bagay na nakita. So medyo weird po, di ba? Ang sabi lang ng mga pulis na hindi nila pwedeng i-rule out na aksidente lang yan. Kasi ang lalayo ng mga gamit. Ano yun? Kunyari, na-disgrasya siya or kunyari, nasagasaan siya. Kunyari, natapilok siya. Tapos ilang kilometro na punta yung bag? Ilang kilometro na punta yung sapatos? At this point, naniniwala na rin ako na proof ito na meron ngang kakaibang nangyari. At ang paghahanap po, nag-umpisang maging isang criminal investigation. Still no trace after 16 days. Dumating yung point na meron na pong bagong school term. Kasi graduation nga yung last na pinag-usapan natin, no? So pumasok na ulit yung mga bata, pero ibang-iba na raw yung vibe kung makikita mo. Kasi this time, talagang ang dami na raw ng mga pulis at iba pang mga otoridad na nagmo-monitor mula doon sa school gate nila at kung saan-saan pa ng mga intersections daw kalapit ng kanilang paaralan. Yung mga magulang din, nandun daw lahat. Talagang hinahatid sila hanggang sa makapasok sila doon sa kaloob-looban, doon sa mga classroom nila. And at this point, tama lang naman na maging praning sila. Miski ikaw ang magulang, praning po talaga yung eksaktong salita na mararamdaman mo. Biruin mo, wala kahit sino sa inyo nakakaalam kung ano yung nangyayari, di ba? May killer nga ba na lagi ikot-ikot? May kidnapper ba, no? Binibenta nila yung mga lamang loob ng mga bata sa mga black market. Yan ay iisipin mo kasi wala kang alam eh. Maglalaro na talaga yung isip mo at ganun din yung nangyayari sa mga magulang na to. May isang magulang pa dito sa isang article na nabasa ko, sabi niya, alam niyo usually drop off ko talaga yung anak ko dun sa front gate. Tapos sinahayaan ko lang siyang pumasok mag-isa. Pero this time hanggang sa entrance po talaga, hanggang makapasok siya, sinasamahan ko, gusto ko na makasiguro na nasa loob siya bago ako umalis. Ganun na yung vibe. Panic mode na, uneasy na lahat, and at this point, wala pa rin po at hindi pa nahahanap si Yuki Adachi. Pero may nakita po akong comment, no? Actually, iniisip ko rin to. Sabi niya, it's almost impossible in a criminal investigation to find evidence without a suspect. So I'll be surprised if the police do not have or know a suspect already in this case. Pero most likely po, naiisip ko rin na kung sakali man, siguro ayaw lang din nila mag-cause ng panic or ayaw nilang pangunahan or baka ayaw nilang maging defensive yung suspect at kung anong gawin, di ba? Kasi baka magkagulo lang yung investigasyon. Teorya ko lang po yan ha. Body found. Habang hinahanap si Yuki Adachi, meron silang natagpo ang katawan na maaaring galing daw sa isang bata, no? Maaari ha. Explain ko lang din sa inyo kasi hindi pa nila natutukoy kasi medyo matagal na rin daw na namatay. Doon ito nahanap sa mountain area kung saan hinahanap si Yuki, doon sa Nantab. Sabi ng mga pulis, yung katawan daw maliit, no? May suot na fleece, beige na pants at medyas, pero wala daw suot na sapatos. Yun kasi sa iba nahanap yung sapatos, di ba? Alam natin na medyo nagmamatch ito doon sa missing poster kanina. Habang naghahanap daw itong kanilang search team na merong 50 officers, nakita raw nila itong katawan na nakahiga, face up, 2 kilometro southwest mula sa elementary school. So, kalat na naman, di ba? Hiwa-hiwalay na naman talaga lahat ng mga detalye. Ang masasabi lang nila, matagal na raw patay ang katawan at makikita naman yan or maaamoy, and at this point, may mga detalyeng hindi pa sila sure. Kaya kailangan pang i-test. Pwede kasing pagpalitin yung damit para salisihin yung mga pulis. Mga ganun mga bagay ba, no? So, kailangan talaga scientifically matched. So, kung nagigets nyo ako, i-visualize lang din po natin, no? 10 kilometers daw ang layo mula sa bahay ni na Yuki. Medyo maayos naman daw yung mga daanan at may mga mangilan-ngilan pang mga bahay doon sa kung saan siya nawala. So, hindi ito completely liblib. Pero sabi nila na wala daw mga street lights, wala kang makikita lalo na kapag gabi na. So, itong mga pulis, sinet up na nila yung lugar for forensic work. Naghahanap na sila ng mga detalye. Lagpas 1,000 officers na raw yung dineploy nila simula nang mawala yung bata in search of him. Pero wala naman daw silang kahit anong significant clues, diba? Na alam mong may maitutulong. Hindi ko rin po alam kung ako lang, pero parang may something na dapat nating malaman lahat. Of course, I don't want us to jump into conclusions, pero minsan may mga hunch po kasi talaga tayo. Anyway, it is important to note na matapos yung autopsy, dagdag kasagutan na nagdadagdag na naman ng katanungan. Sabi nila, hindi po nila na i-release yung exact cause of death. Wala din naman daw kasi mga stab wound, wala daw external trauma. So, dagdag pala isipan na naman.
Pinatay ba o hindi? Bakit parang wala namang signs na pinatay? Di ba? So yung tanong ng mga tao is patay na ba siya nung 23? Before or after siyang i-drop off? Sabi ng tatay. O totoo bang drop off ito ng tatay? Yun na yung malaking katanungan. Police search. Eto na. Sasabihin ko na sa inyo, mabibitin po kayo sa kwento natin dahil hindi pa siya tapos. At hanggang ngayon, isa pa rin itong misteryo. Murder mystery ba siya? Walang makakapagsabi sa ngayon. Pero may takbo na ang kwento. Wednesday po, April 15. Ngayong araw po, habang finifilm po itong kwento, hinalughog na po ng mga kapulisan ang tahanan ng 11-year-old na si Yuki Adachi. So bakit? Sabi ng Kyoto Prefecture Police na isinigawa nila ito under the suspicion or hinala na abandonment of a body. Iniwan ng isang katawan or bangkay. Sabi lang nila na iniimbestigahan nila yung posibilidad na isa nga itong criminal case dahil na nga sa mga unexplained na circumstances ng kwentong ito. Kagaya na lang ng nahanap na yung bag at sapatos sa magkakaibang lugar. Around 7:50 ng umaga na maraming mga police vehicles ang biglang pumunta dito sa bahay ng mga Adachi family sa Sonobecho District sa Nantan, Kyoto Prefecture. Ginawa nila yung usual no, na nagkaroon ng mga yellow lines. Ayan, makikita nyo sa picture nakalagang keep out, police. Pinicturean din nila lahat ng pati ng mga bahay, loob, garden, at kung ano-ano pa rin ng mga structures dito. Nakita ko, anong talaga yung location po ng pagkamatay ni Yuki. Hindi talaga nila alam kung saan namatay. Tapos inilipat lang daw kung saan siya nahanap. Parang ganon, di ba? Reaction. Kagaya na sabi ko, hindi tayo magja-jump into conclusions ha, pero for context, ito yung overall or yung general na hinala ng mga tao dahil sa balitang ito. Sabi dito, I'm wondering if the father was telling the truth that he dropped Yuki-san off to school that day. Naghihinala sila kung drinap off ba talaga eh. Because if he did, some people or kids or friends would have noticed or talked to him and probably have walked together towards school. Makikita yan eh. Tandaan yung graduation ng araw na yun, no? He wasn't even spotted on CCTV. He has no signs of bruising or broken bones, etc. according to the local autopsy. Or at least someone who cares daw. Yung location daw ng sapatos at bag, key points para sa mga pulis. Sabi niya, I am so terribly heartbroken for Yuki-san. You didn't deserve this. May your good soul rest in peace. I pray that the police find your killer or accomplice soon and face justice. Totoo yun. Feeling ko lang to, teorya ko lang, no? Feeling ko patay na siya bago pa siya i-drop off. So parang tinapon siya doon. Kung bakit tinapon, hindi ko rin alam. Sa ngayon, wala na akong maidadagdag po sa kwentong ito. Bukod sa hintayin natin ang buong investigasyon. Medyo mailap din po kasi wala tayong makitang kahit anong detalye tungkol sa nanay or tatay ni Yuki Adachi. May mga problema ba sila sa bahay? Pinansyal? Mga ganon? May history ba sila ng kung ano? May mga record ba sila sa police? Mga ganun mga bagay ba? Maaari kasi na makapagbigay ito ng clues sa kwento pero wala po talaga akong makitang kahit anong detalye pa sa ngayon. Maaari ay dagdagan natin ng detalye sa mga susunod na kwento. Kapag bata talaga ang usapan, may kurot po talaga sa puso natin. Especially tayo mga Pilipino. Talagang mapamilya po talaga tayo, no? At gusto natin yung laging may baby or bunso sa pamilya. Laging may bata. At kapag may mga kasong lumalabas ng katulad kay Yuki, hindi natin napipigilan na isipin at ilagay sa yung mga mahal natin sa pwesto nila. Yung mga baby or yung mga bunso natin sa buhay natin. Kaya nakakalungkot isipin na merong chance na itinapon na lang ito o pinatay. Isang bagay na wala kahit sino sa atin ang iisiping gawin. Kaya para tapusin ang kwento, may isa akong katanungan sa inyo. Like, subscribe at notification bell kayo. Tag nyo lang din po ako sa aking Instagram sa mga nagre-request po ng kwentong to. Lalagay ko lang din yung nag-request ng kwento natin ngayon dito. Isa sa mga nagbigay, no? So message nyo lang ako. Binabasa ko naman po lahat yan. At itag nyo ako sa mga stories nyo para makita ko na nanonood kayo. Anyway, ito yung katanungan natin. Kung ang batang nawawala ay bata o bunso na mahal mo sa buhay, paano ka kaya magre-react? Magwawala ka ba? Hindi ka ba magpapahinga kakahanap? May mga ganitong instances na ba sa buhay nyo kung saan nag-alala kayo ng malala sa isang baby o bunso na mahal mo sa buhay? I-comment nyo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang aking kwento.